Siguro, isa rin sa takot mo yung what if you live too long? Sino ang mag-aalaga sa'yo in the future? Isa yan syempre sa inaalala ko. Paano kung wala akong sapat na ipon at magkasakit ako pagtanda? Paano kung hindi ko na kaya magtrabaho? Paano ako mabubuhay? Well, in this video, pag-uusapan natin ang investment na nakatulong sa akin para mawala ang takot na what if I live too long? Baka isa rin to sa inaalala mo. In this video, pag-uusapan natin ang complete financial solution na sinimulan ko 10 years ago. Pag-uusapan natin ang concept nito, how it works, at magbibigay ako sa iyo ng sample sa dulo. Kung sa tingin mo nakakatulong itong video ko sa iyo, please consider to subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong new video. Alam mo, natutunan ko, dalawa lang naman yung pwedeng mangyari sa atin in this life that we have. Una, what if we gone too soon? At nakita natin yan na nangyari nitong dumaan na pandemic. Marami tayong nabalitaan na kamag-anak, kaibigan, o kakilala na maagang sumakabilang buhay dahil sa sakit na di natin nakikita. Syempre, these people na kilala natin, pwedeng meron niyang asawa, magulang, anak, kapatid na umaasa sa kanila. Pwedeng sila ang breadwinner ng pamilya. Most of these people ay hindi handa na iwan ang kanilang mga mahal sa buhay. Yung iba dyan, nag-aaral pa yung mga anak. Paano yun makakatapos ng pag-aaral? 10 years ago, natutunan ko na ang importance ng income protection or life insurance in financial planning term. Kaya income protection kasi ito yung magsisilbing kapalit sa income na nawala kasi nawala yung breadwinner or nagpo-produce ng income sa pamilya. Kaya that time, naintindihan ko na ang life insurance. Kahit at that age, hindi pa naman ako breadwinner, kumuha ako. Yung pangalawang tanong naman is what if we live too long? Of course, gusto nating mabuhay ng matagal kasi gusto pa natin makita yung mga anak natin na makagraduate, magkaroon ng magandang buhay, meron tayong mga pangarap na gusto nating makamit. Kaya lang, if we live longer, malaking problema dito ay kung hindi tayo nakaipon ng sapat na pera, pantustos sa gastusin natin, retired na tayo at syempre, physically, hindi na natin kayang magtrabaho. Kaya kailangan natin ng retirement fund na magbibigay sa atin ng passive income kung natutunan natin itong i-invest. Actually, ito rin yung edad na prone na tayo sa sakit. May maintenance na kailangan. Lalo pa kung meron tayong history sa pamilya na sakit na pwedeng mamana natin or mapasa sa atin. Kailangan natin ng healthcare fund dahil una, once na nag-retire ka na or nag-resign ka na sa company na pinagtatrabahuan mo, hihinto na rin yung pagbigay sa'yo ng healthcare or HMO na provided ng company na pinagtrabahuan mo. Oo, merong mga healthcare na pwede kang mabili kahit na 61 and up ka na, pero sobrang mahal nito. Pangalawa, malaking tulong ang PhilHealth para sa mga Pinoy. Pero hindi ito sapat pambayad ng bill sa ospital, lalo na kung dapuan ka pa ng critical illness. Syempre, kapag nagsisimula ka pala magtrabaho, maliit pa ang sweldo mo. Kahit gustuhin mong kumuha ng life insurance, long-term healthcare at magkaroon ng investment, hindi mo kakayanin na pagsabay-sabayin ito. Buti na lang meron akong kaibigan na na-introduce sa akin ng IMG at isa sa natutunan ko doon na hanggat bata pa daw, maigi na unahin ang long-term healthcare. Naalala ko, nabasa ko na ito sa book ni Robert Kiyosaki, either sa Rich Dad Poor Dad or Retire Young, Retire Rich. Basta isa dyan, hindi ko na matandaan kung alin dyan sa dalawa. Basta alam ko, sabi sa book na yon, importante ang long-term healthcare during retirement. And dahil sa IMG, nalaman ko na ang Kaiser International Health Group Inc., an HMO company, ay nag-o-offer ng long-term healthcare which is Ultimate Kaiser Health Builder. At sinolusyonan nito ang 3 major financial needs natin. Dahil meron itong life insurance, long-term healthcare, and investment at the same time. Na-jumpstart agad yung financial foundation ko. Kumuha ako ng Kaiser Long-Term Healthcare noong 2012. 27 years old ako noon. Kinunan ko din ng long-term healthcare yung father ko at meron din yung kapatid ko. At lahat kami ngayon ay tapos ng makapaghulog. Paano nga ba nag-work ang Ultimate Kaiser Health Builder? 7 years ka lang na maghuhulog, ito yung tinatawag na accumulation period. Then 13 years ang waiting period or extended period. Kaya total of 20 years. On the 20th year, magmamature ang Kaiser plan mo. Good as cash na ito at that time. Meaning, pwede mong i-withdraw na yung Kaiser
investment mo or Kaiser plan mo, or pwede ring hayaan mo lang muna yung investment mo sa Kaiser at pwede pa itong mag-earn ng 3 to 10% compounding interest. Hindi ito tulad ng savings sa bangko or mutual fund na pwede mong i-withdraw during 20 years. Kasi like pinag-usapan natin kanina sa concept, intended ito for your long-term healthcare na mas magagamit mo kapag wala ka ng short-term healthcare sa company or retired ka na. During 7 years of paying period, meron ka mga benefits like free annual physical examination, free dental benefits, at hospitalization benefits subject to your annual benefit limit depende sa plan na kukunin mo. Ito hindi ko marerecommend sa'yo na gamitin yung hospitalization benefit mo during 7 years kasi tandaan mo ang purpose nito. Healthcare ito na pwede mo magamit kapag retired ka na. Ang maganda kasi kapag hindi mo nagamit ang hospitalization benefit mo during 7 years, merong certain amount na ibabalik sa'yo which is 85% ng contract price ng plan na napili mo, and on top of that, covered ka pa ng life insurance habang naguhulog ka. Mamaya papakitaan kita ng sample. After 7 years, pwede ka na mag-request ng Certificate of Full Payment and Visa Card tulad nitong nakikita mo sa akin. From 8th year to 20th year, mag-aantay ka na lang dyan na mag-mature ang Kaiser plan mo. Covered ka pa rin ng life insurance dyan as long as yung age mo ngayon, kung kailan ka mag-a-apply, is between 18 to 55 years old. Kasi kapag 56 to 60 years old ka na ngayon, covered ka lang before attaining 75 years old. Dito na magsisimula na mag-earn ng 7% to 10% annually based on the plan na napili mo. In addition to that, meron ding dividend ang pera mo sa Kaiser starting pa lang ng 2nd year. Yung interest nito, syempre magdedepende sa takbo ng market or economy natin since naka-invest din ang pera natin sa Kaiser. Itong earnings ng Kaiser mo ang magsisilbing health benefit limit mo from 8th year to 20th year, pero kung hindi mo ito magagamit for hospitalization, consultation, and other related medical benefit, magko-compound ito at masasama sa matatanggap mo on maturity. Since meron ka pa namang short-term healthcare or HMO sa company kung saan ka nagtatrabaho, mas maganda kung yan ang gamitin mo. Kapag nag-mature na ang Kaiser mo on the 20th year, good as cash na ito actually. Nasa sayo kung i-withdraw mo yung pera mo sa Kaiser, syempre kapag winidraw mo na lahat, terminated na rin yung mga benefit mo. Or hayaan mo lang doon para meron kang healthcare fund na magagamit when you get old. Kasi yun naman talaga ang purpose nitong Kaiser Long-Term Healthcare. Ang maganda kapag hindi mo ito i-withdraw or pwedeng 50% lang i-withdraw mo, pwede pa rin itong kumita ng 3 to 10% compounding interest. How much naman ang matatanggap mo upon maturity? This is the sample computation. Kung ang age mo ngayon ay 30 years old, makikita mo dito sa taas, ito yung iba't ibang plan. Actually, may mas mataas na plan pa dyan. Depende kasi sa budget mo. Makikita mo dito merong monthly, quarterly, semi-annual, annual, or spot cash. Ito yung mode of payment. Kung magma-monthly ka, for example, for K100, 5,882. Kapag nag-annual ka, 58,821. So, para naka-discount ka ng 2 months. Kapag semi-annual, naka-discount ka dyan ng 1 month. Kapag quarterly, naka-discount ka dyan ng half a month. Pag spot cash, mas mababa siya ng 10% compared kung mag-annual ka. Take note na meron tayong policy fee na 500 pesos every year. Makikita mo dito yung benefit for the annual benefit limit, hospitalization mo during paying period. Kasama na rin dyan yung room and board. Tapos covered tayo na term life insurance and accidental death insurance. 450,000 ang coverage for K100 and additional 450,000 pesos kung ang magiging cost ng death is accident. Magkano ang maturity value on the 20th year? For K100 na plan, kung age mo ay 30 years old at age 50, magmamature na yung Kaiser plan mo, meron kang projected maturity value na almost 1.2 million. Kung 50 years old ka pa niyan, medyo bata ka pa, at gusto mo hayaan lang yung pera mo sa Kaiser, pwede mong i-invest pa for another 10 years. Pwedeng umabot yan ng projected value niya is 3 million. And kung 65 mo, gusto na i-withdraw yung pera mo, pwede yung projected value at age 65 is umabot ng almost 4.9 million. Ang composition netong maturity value is yung guaranteed long-term care benefit na 100,000, yung guaranteed long-term care bonus kung hindi magagamit yung annual benefit limit during 7 years, during paying period, 85% of the contract price ibabalik sa'yo. Plus, the unused accumulated hospital benefit and unused accumulated additional health benefit kung hindi mo magagamit. Kaya nga, nire-recommend ko na mas ilaan mo
to for your retirement instead na gamitin mo siya ng regular na healthcare. Kasi mas may enjoy mo to kapag nag-retire ka na. Merong mas mababang plan hanggang K45 pero merong mas mataas na plan more than pa sa K100. Pwede ka mag-request ang detailed computation ng benefits dito sa link na makikita mo sa screen para makagawa ako ng free quotation na akma sa age mo ngayon. Sa panahon ngayon, napaka-importante na meron tayong healthcare lalo na pagtanda natin. Marami kasing ayaw kumuha ng healthcare kasi ang problema nila ay parang nagtatapon lang sila ng pera. Kasi magbabayad sila para sa HMO. Madalas yung mga plans between 30,000 to 50,000 pesos every year. Ngayon, syempre, ayaw naman nila magkasakit. Para bang kailangan magkasakit para magamit yung benefit? Though yun naman ang purpose nun. Pero kung hindi naman magamit, parang sayang lang din yung binayad na pera. Kahit paano mo tingnan, parang lugi ang dating. Pero syempre, dahil dapat maging financially responsible tayo, tiisin na lang yung sayang. Kasi mas lugi naman kapag nagkasakit ka at wala kang healthcare. Yan ang pakiramdam ng karamihan sa mga Pinoy about HMO or healthcare. Hanggang nadiskubre ko na nagpabago ng lahat. Meron palang klase ng HMO or healthcare na pwedeng kumita ang pera mo kapag hindi mo ito nagagamit. In fact, may bonus ka pa nga matatanggap on maturity kapag hindi mo nagagamit ang para sa hospitalization. Kumbaga, may incentive ka kapag naging healthy palalo. Kaya ngayon, win-win na. Kung magkasakit ka, covered ka. Pero kung hindi, walang sayang na piso. Yan ang dahilan bakit ako kumuha ng Kaiser Long-Term Healthcare. Kaya di na ako takot ngayon, what if I live too long? Alam ko marami ka pang tanong about Ultimate Kaiser Health Builder. Ito yung next sa panoorin mo, ayan yung detailed explanation ko about Kaiser Long-Term Healthcare. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.